Nasa huling taon ng sekundarya ang magkaklaseng Luis at Vanessa. Isang tahimik na estudyante lamang ang pinatiling si Luis. Kung hindi nga lang siya matalino, ay hindi siya mapapansin sa kanilang klase. Bukod kasi sa patpatin ang pangangatawan, ay maliit lang siya. Kaya naman madalas siyang nabubuli. At isa sa bully ni Luis ay ang kaklase niyang babae na si Vanessa. Palibhasa maganda ito at may kaya ang kanilang pamilya. Maraming kaibigan at mahilig maglakwat siya. Kaya naman madalas itong magkating classes para mamasyal sa mall kasama ang mga barkada. Isang hapon, class, palapit na ng palapit ang graduation natin. Nasa 4th grading na tayo. Konting sipag at tiyaga na lang magkokolehiyo na kayo. Ito na ang final grading para makahabol kayo sa top 10. At ito na ang last chance para sa mga nasa ilalim, lalo na yung nasa bingit ng alanganing makagraduate. Nagkatinginan ang mga magkaklase sa pahayag ng kanilang advisor. At isa na doon si Vanessa. Alam niyang isa siya sa tinutukoy ng kanilang teacher na nasa bingit ng alanganin. Kayong mga nasa kasalukuyang top 10, may task akong ibibigay sa inyo. Kayo ang gagabay sa mga kaklase ninyong nasa bingit ng alanganin. Nasa inyong mga kamay ang kapalaran nila kung karapat-dapat nga ba silang magmarcha kasabay ninyo sa araw ng graduation. Alalahanin ninyo na apektado rin kayo. Depende sa magiging performance ng mga partner ninyo. Pwede kayong umangat sa ranking at pwede rin kayong hilain pababa. Luis, ikaw ang tututok kay Vanessa. Napataas ang kilay ng magandang dalaga sa sinabi ng kanilang advisor. Napakamot batok naman si Luis. May problema ba, Luis? Wala po, ma'am. Okay, class, dismiss na tayo. Top 10, pwede nyo nang simulan ang mga task ninyo and good luck. Nagkanya-kanyang lapit sa isa't isa ang nakatokang magpartner para pag-usapan ang kanilang task. Friday yon ng hapon, kaya walang pasok kinabukasan. Ako na ang bahala sa pagkain natin bukas. Sa may Forest Park tayo malapit sa bahay ninyo. 9:00 ng umaga. Sabi ni Edie sa nakatuka sa kanya na si Ana. Si Ana ang top 1 sa klase nila. Bukod sa matalino, ay maganda rin ito. Pupuntahan na lang kita sa inyo pagkatapos kong maglaba bukas. Sabi naman ni Juan sa top 2 na si Daniel. Si Ana at Daniel ang nasa 1 and 2 spot sa ranking. Nakabuntot sa kanila si Luis, pero mukhang hihilayin yata siya pababa ni Vanessa. Paano ba naman kasi? Isang malaking bully ito sa kanya, kaya ilang siyang lapitan ito, at hindi rin lumapit sa kanya ang dalaga. Umuwi si Luis at Vanessa na hindi nag-uusap, kaya pagdating ng bahay ay naglalaro na lang ng Dota ang binata. Nag-iisang anak lang si Luis. OFW ang kanyang ama, kaya silang dalawa lang ng kanyang nanay Edna sa kanilang bahay. May sariling computer sa kanyang kwarto ang binata. Regalo yon ng kanyang ama noong birthday niya. Ang paglalaro ng Dota ang pampalipas oras niya. Hindi naman siya pinagbabawalan ng kanyang ina. Basta uunahin lang daw ang pag-aaral at huwag magpupuyat. Natapos ang weekend na walang ganap ang magpartner na Luis at Vanessa. Samantalang ang ibang magkapares ay kanya-kanyang review na sa mga inaaral nila noong weekend. Top 10, kumusta ang mga task ninyo? Tanong ng kanilang advisor. Okay naman po, ma'am. Sagot ng mga magpapartners. Maliban kina Luis at Vanessa, sila lang yata ang hindi okay. Good. Sige, tignan natin. Get 1/4 sheet of paper. Ang short quiz na ito ay para lamang doon sa 10 na nasa bingit ng alanganin. Nagkatinginan na lang sina Luis at Vanessa. Lalapit sana ang binata sa dalaga para bulungan ito ng sagot. Ngunit, no coaching. Ang mahuhuli kong magbibigay ng sagot ay palalabasin ko ng classroom. Napayo ko na lang si Luis. Nagguilty siya kay Vanessa. Sana naglakas loob na lang siyang pinasyalan ito sa kanilang bahay noong weekend. Pasimpleng tinitignan ni Luis si Vanessa.
Hindi niya ito nakitang may isinusulat sa kanyang papel. Napahawak na lang sa kanyang sentido ang binata. Madali lang sana ang mga tanong. 1 to 10 lang. Jack si Luis na perfect sana niya ang quiz na yun. Isa-isang kinolekta ni Mrs. Rumagos ang papel sa 10 mag-aaral. Pagkatapos ay nagtungo ng kanyang table para i-check ang mga yon. Pagkalipas ng ilang minuto, ito na ang result. Mas lalong kinabahan si Luis na pasimpleng tumingin kay Vanessa. Bakit ba naman kasi ang bully pang ito ang naka-assign sa akin? Inis na bulong niya sa sarili. Good job, Top 10. Most likely, pasado ang lahat. Maliban kay... Pumaling ang tingin ni Mrs. Rumagos kay Vanessa. Vanessa and Luis, please stand up and go to in front of the class. Parang tinambol ang dibdib ni Luis sa sobrang kaba. Dahan-dahan siyang tumayo at nagtungo sa harapan. Magkatabi sila ni Vanessa na nakatayo sa harapan ng kanilang mga kaklase. Sa mga oras na yon ay hindi makuhang tumingin ni Luis sa dalagang katabi. Siguradong 0 ito sa quiz. Vanessa and Luis, sambit ulit ng guro sa pangalan nila. Congratulations both of you. Vanessa got a perfect answer. Good start, maganda ang teamwork ninyong dalawa. Papuri ni Mrs. Rumagos, kasunod ang palakpakan ng kanilang mga kaklase. Hindi sinasadyang mapayakap ni Luis kay Vanessa sa sobrang tuwa. Hindi siya makapaniwala na na-perfect nito ang quiz. Bakit ba tuwang-tuwa ka dyan? Wala ka namang naitulong. Papulong na wika ng dalaga na inaalis ang kamay ng binata. Kinikilig tuloy ang kanilang mga kaklase. Napapailing na lang ang kanilang advisor. Yun ang simula ng pag-uusap ni na Luis at Vanessa. Madalas na rin nagpupunta ang binata sa bahay nila Vanessa. Hindi siya nahihirapan na turuan ang dalaga dahil likas na matalino naman talaga ito. Napabarkada lang, kaya madalas lumiliban sa klase nila. Unti-unti rin nakilala ni Vanessa ang pagkatao ni Luis. Sobrang bait naman pala nito, maalalahanin at masarap kasama. Palagi siyang pinapatawa at kinukumusta. Taliwas kung ito'y nasa school, na kumikibo lang yata kung sumasagot sa tanong ng guro. Madali din nitong nakuha ang loob ng kanyang mga magulang, kaya welcome na welcome ito sa kanilang bahay. Mabuti hindi ka spoiled brat gaya ng mga napapabalitang mga nag-iisang anak. Grabe ka naman, hindi naman lahat na solong anak ay ganun. Gaya ikaw, may mga kapatid nga, pero spoiled brat naman. Ah, ganun. Nakatikim ng bahagyang batok si Luis mula kay Vanessa sa pambabara nito sa kanya. Aray ko naman, hindi ka lang pala buling babae, sadista pa. Kawawa naman ang mapapangasawa mo. Talaga, kaya huwag kang magkakamali dahil gulpi ang aabutin mo sa akin. Asa ka naman, naliligawan kita. Tila na insulto si Vanessa sa sagot ni Luis, kaya tumayo ito at bilyang inakit ang binata. Bakit Luis, hindi ka ba nagagandahan sa akin? Ayaw mo ba nito? Inunlock ni Vanessa ang isang butones ng kanyang pang-itaas na school uniform, kaya tumambad kay Luis ang maputi at makinis nitong cleavage. Oo, maganda ka, maputi, makinis, maldita nga lang. Dagdag pang-aasar pa ng binata, kaya nahampas na naman siya ng dalaga. Okay na sana dinugtungan mo pa. Hindi akalain ni Vanessa na sa madalas nilang pag-aasaran ni Luis ay unti-unting nahuhulog ang loob niya rito. Namimiss niya palagi ang kakulitan ng binata. Isang hapon, Tito, tita, pagpapaalam ko lang po si Vanessa. Doon po muna kami sa bahay namin. May gagawin lang po kaming project. Nasa computer ko po kasi ang format. paalam ng binata sa parents ni Vanessa na agad naman pumayag. Hindi lingid sa kanilang kaalaman na si Luis ang gumagabay sa kanilang anak sa school.
Isa pa ay kita naman nilang mabait na bata si Luis, kaya malaki ang tiwala nila rito. Okay lang iho, basta ibalik mong buo yan dito. Pagbibiro pa ng daddy ni Vanessa. First time yun ni Vanessa na magpunta sa bahay nila Luis. Halika, tuloy ka. Pasensya na, maliit lang ang bahay namin. Hindi tulad sa inyo. Okay lang, ano ka pa? Inay, mano po. Classmate ko po si Vanessa. Vanessa ang magandang inay Edna ko. Pakilala ng binata. Hello po, tita. Bati ng dalaga at nagmano din ito sa nanay ni Luis. Totoo pala ang ikinukwento ng anak ko, napakaganda mong dalaga, iha. Kaya naman pala ikaw palagi ang bukang bibig nitong anak ko. Inay naman. Nahihiyang awat ni Luis sa kanyang ina. Napangiti na lang ang dalaga sa mag-ina. Inay, sa kwarto lang po muna kami ni Vanessa. May gagawin lang po kaming project. Project lang ha, mga bata pa kayo. Si inay talaga. Biro lang anak. Hala, sige na. Gawin nyo na yung project na yan at maghanda ako ng merienda. Pumasok ang dalawa sa kwarto ni Luis. Pasensya ka na. Medyo makalat ang kwarto ko ha. Despensa ng binata sa dalaga. Okay lang. Mas makalat pa nga yata ang kwarto ko. Sagot ng dalaga na umupo sa gilid ng kama ni Luis habang binubuksan ng binata ang kanyang computer. Ano nga pala ang uunahin natin? Tanong ni Luis kay Vanessa nang naka-on na ang computer. Hindi ko alam. Ikaw ang magtuturo sa akin, di ba? Paano kita tuturuan? Wala pa naman akong karanasan. Hindi pa nga ako nagkaka-girlfriend since birth. Pagbibiro ng binata. Ano ba ang sinasabi mo dyan? Inosenteng tanong ng dalaga. Paano kita tuturuan? Ang layo mo kaya sa computer. Tumayo si Vanessa at lumapit kay Luis. Siya ang pinaupo ni Luis sa computer chair habang nasa likuran niya ang binata. At sinimulang ituro ang dapat gawin. Nasamyo ni Luis ang mabangong buhok ng dalaga. Sa pwesto niya ay hindi niya maiwasang mapatingin sa medyo may kalakihang dibdib nito. Tahimik lang na nakamasid si Vanessa sa itinuturo ni Luis na nasundan naman niya. Fast learner sana ang dalaga, kaya lang mainipin at walang tiyaga. Napansin naman yun ni Luis, kaya nang nag-uunat ito ng kamay ay tumigil muna sila. Sakto namang nakapagluto na ng merienda ang kanyang ina. Luis, bibili lang muna ako ng ulam natin panghapunan. Iha, maiwan ko muna kayo. Paalam ng nanay ni Luis nang matapos silang makapagmerienda. Sige po, tita. Nang makalabas ng bahay ang ina, ay pilyong ngumiti ang binata. Bakit ka ba nakangiti dyan? Wala lang, umalis kasi si inay. O ano ngayon kung umalis ang inay mo? Dalawa na lang kasi tayo naiwan dito sa bahay. So ano naman kung dalawa lang tayo nandito? Di walang istorbo. Mabilis na natin matapos ang ginagawa natin. Halika na. Napapailing na lang si Vanessa na nakasunod kay Luis. Puno talaga ito ng kalokohan. Pagkalipas ng halos isang oras ay natapos na nila ang kanilang ginagawa. Ayan, nasave ko na. Ang bilis mo naman palang turuan. Sayang kung hindi ka lang sana nagtatamad-tamad sa pag-aaral. Baka ikaw pa ang naging top 1 sa class natin. Naku, ayaw ko ng pressure sa buhay, Luis. Gusto ko, chill lang. Kaya lang naman ako nagpupursige nitong huli dahil sa'yo. Dahil sa akin? Oo, dahil sa'yo. Ayaw kong ako ang magiging dahilan ng pagbaba mo sa ranking. Sa totoo lang, kung hindi dahil kina inay at kitay, ay okay lang kahit wala ako sa top 10. Nakita ko kasi kung gaano sila kasaya at kung paano nila ako ipinagmamalaki sa tuwing nagsasabit sila ng medalya sa akin. Kaya ako nagpupursige. Ganun ba? Mabuti na sabi mo yan sa akin para hindi ako magpapasaway sa'yo at matulungan din kitang makahabol sa top 1. Hindi ko naman hangad na maging top 1. Basta pasok lang ako sa top 10 ay okay na. Ang importante sa akin ay sabay tayong magmarcha sa araw ng graduation. Salamat, Luis. Salamat dahil ikaw ang naging partner ko.
At sorry sa pambuboli ko sa'yo noon. Tama na nga yan. Hindi bagay sa'yo ang magsisentimento. Hintayin na lang natin si inay bago kita ihatid sa inyo. Mag-FB ka muna sa computer para hindi ka maiinip. Hihiga lang ako at maglalaro ako ng Dota sa cellphone. Umupo si Vanessa sa harap ng computer at naghahanap ng mapapanood. Habang abala si Luis sa paglalaro, ay napalingon siya kay Vanessa kung bakit ito tahimik. Nanlaki ang kanyang mga mata nang masulyapan ang pinapanood ng dalaga. Yun yung site na pinapanooran niya. Saka lang niya naalala na hindi pala niya nalinis ang history ng kanyang computer. Nilakasan na lang niya ang volume ng kanyang cellphone para iisipin ni Vanessa na nakafocus ang atensyon niya sa paglalaro ng Dota. Pero ang totoo ay hindi na siya nakapag-focus sa laro dahil panay ang sipat niya sa dalaga. Hala, nagsuot pa talaga ng heat sheet ang bruha. Hindi pa nakontento sa panunood lang. Gusto pa talagang mapakinggan. Bulong ni Luis sa sarili. Nakita niyang dumikit pa si Vanessa sa computer, kaya hindi na niya nakikita ang pinapanood nito. Bad trip naman no, namatay tuloy ako. Sadyang nilakasan niya ang kanyang poses para kuhanin ang atensyon ni Vanessa. Ngunit no effect yun sa dalaga at nakakonsentrate lang ito sa pinapanood. Hindi na tinapos ni Luis ang laro. Maingat siyang bumangon at dahan-dahang lumapit sa likuran ni Vanessa. Madalas ka bang nanonood ng ganito? Nagulat pa si Luis sa tanong ng dalaga. May third eye yata ang babaeng to. Paano niya alam na nasa likuran niya ako? Sa isip-isip ni Luis. Ha? Ano ba yan? Kunwa'y tanong niya sabay tabi kay Vanessa. Hala, ano ba yan? Bawal yan sa'yo ah. Kunyari gulat na sabi ni Luis. Kunwari ka pa. Nabuksan ko lang naman ito sa computer mo. Ibig sabihin, nanonood ka rin nito. I-close mo na nga yan, kababae mong tao. Sita pa ni Luis sabay dampot ng mouse. Ngunit inagaw yun ni Vanessa. Teka lang naman Luis, tapusin ko lang. Titignan ko kung magigising ba yung girlfriend ng lalaki. Yung best friend kasi ng nobya niya ang tinira ng lalaki. Ang suspense kaya, mabuti pa manood ka na lang din. Baka madatnan tayo ni inay. Di ilak mo ang pinto. Mag-iisip yun kung madatnan niyang nakalak ang pinto. Baka iisipin pa ni inay nagsisiping tayo. Luis, ano ang pakiramdam mo kapag nanonood ka ng ganito? Napatingin si Luis sa magandang mukha ni Vanessa. Bakit mo tinatanong? Parang enjoy na enjoy kasi yung babae. Masarap ba talaga to? Inosenteng tanong ng dalaga. Bakit sa akin mo tinatanong? Hindi pa naman ako nakakasubok ng ganyan. Alam mo Luis, yung kaibigan ko na mas bata pa sa akin, na-try niya na to. Ha? Ilang taon na ba ang kaibigan mo? 14. O diba, mas matanda pa ako ng 2 taon sa kanya. Baka pati ikaw na-try mo na rin yan. Hala, magtatanong ba ako kung na-try ko na? Dapat lang na huwag mo munang subukan. Ang bata-bata mo pa't nag-aaral pa tayo. Hala patay, tingnan mo, gumalaw ang girlfriend. Naku, nakaka-tense naman niyang ginagawa nila. Ano kaya ang reaksyon ng girlfriend kapag nahuli sila sa ginagawa nila? Nagpapaniwala ka naman dyan. Scripted yan. Paano mo alam? Sino ba namang girlfriend ang papayag na katabi ang boyfriend sa best friend? Hoy, sa kabilang side yung babae kanina no? Lumipat lang yung lalaki. Palibhasa kasi, kayong mga lalaki, hindi marunong makontento sa mga girlfriend mo. Nakasimangot mukhang wika ni Vanessa. Bakit ka ba nakasimangot sa akin? Hindi mo naman ako boyfriend. Maliban na lang kung sasagutin mo ako. Bakit? Nanliligaw ka ba? Hindi. Hindi naman pala eh. Paano kita sasagutin? Bakit? Kung manliligaw ba ako sa'yo, may pag-asa ba? Depende. Sagot ng dalaga na nakatutok pa rin sa pinapanood. Pero, paano nga ba manligaw? Turuan mo nga ako. Sira ulo ka rin ano? Ako ang liligawan mo tapos sa akin ka magpapaturo. Hindi pa kasi ako nakasubok manligaw kaya hindi ko alam.
I'm sure ikaw alam mo dahil may mga nanliligaw na sa'yo. Nagka-boyfriend ka na nga, di ba? Ewan ko sa'yo, ang hina-hina mo. Sa classroom ka lang yata magaling. Hindi pa ba tapos yan? Baka darating na si inay. O ito na, patayin mo na. Kainis naman, oh. Bakit ka ba naiinis dyan? Paano kasi natapos na lang ang mga taxi? Hindi pa rin nagising yung girlfriend. Pero masarap ba talaga yun, Luis? Hindi ko alam. Ano ba ang sabi ng kaibigan mo? Sa una, masakit daw eh. Di ba nagka-boyfriend ka na? Hindi nyo ba nasubukan? Hindi pa nga, kulit nito. Ikaw ba? E paano ko subukan? Wala naman akong girlfriend. Habang nanonood ka ng ganon, anong ginagawa mo? Nagsusolo ka, no? Hoy, bibig mo. Baka nandyan na si inay. Titigil lang ako kapag sagutin mo ang tanong ko. Oo na, ginagawa ko nga yun. O ano, masaya ka na? Ano naman ang pakiramdam? Bakit ba ang dami mong tanong? Ano ba ito? Q&A? Tumayo si Vanessa at tumabi kay Luis. Luis, patingin naman niya, no? Nguso ng dalaga sa harapan ng binata. Ala, ang lakas ng tama nito. Seryoso nga ako, patingin. Bakit ba gusto mong makita? Kasi hindi pa ako nakakakita ng ganyan. Parehas lang naman ito sa pinapanood mo. As in ganon? Oo nga, kulit nito. Iba pa rin kasi sa personal. Sige na, oh. Titignan ko lang naman. Ang damot nito. Tonong pagtatampo ng dalaga. Ano ka? Papayag lang ako kung magpapakita ka rin ng sayo, no? Hala, may kapalit? Oo naman, para pair tayo. Sige, pero ikaw muna ang maunang magpakita. Kondisyon ng dalaga. Isara mo muna ang pinto, baka biglang papasok si inay. Excited na tumayo si Vanessa at mabilis tinungo ang pinto para ilak. Pagbalik niya kay Luis ay nakahiga na ang binata sa kama at nakababa na ang pang-ibabang kasuotan nito. Napatanga ang dalaga habang pinagmamasdan ang parting yun ni Luis. Ay grabe, ganyan pala yan? Pigil tawang sambit ng dalaga. Supa, ano yan? Your turn. Ikaw naman ang magpapakita. Sabi ni Luis at dahan-dahang itinaas ang kanyang pang-ibabang kasuotan. Teka lang, Luis. Ano na naman? Pahawak naman, oh. Hala, ang lakas talaga ng trip nito. Hawak lang naman. Sige no. Papayag lang ako kung ipapahawak mo rin sa akin yung sayo. Tumango lang si Vanessa bilang pagsang-ayon. Kinabahan pa ang dalaga. Mas lalong bumanas ang pakiramdam niya nang dumampi sa palad niya ang parting yun ni Luis. Bakit mainit? May lagnat ba to? Inosenteng tanong ni Vanessa na di mapigilang matawa. Kainis naman to. Ikaw naman ang magpakita. Sige, pero wag mo munang itago yan. Wika ng dalaga habang dahan-dahang inalis ang kasuotan. Nanlaki ang mga mata ni Luis nang tuluyang tumambat sa kanya ang nakakabighaning alindog ni Vanessa. Tila may isip ang kanyang kamay na kusang inabot ang parting yun ng dalaga. Napasinghap si Vanessa nang maramdaman ang kamay ni Luis. Luis, subukan kaya natin yung napanood natin kanina. Mabilis na tumango si Luis bilang pagsang-ayon. Sino pa naman ang tatanggi sa ganito kasarap na putahe? Kahit kapwa sila wala pang karanasan, ay hindi na sila inosente sa mga ganong bagay. Parehas kasi silang nakapanood na sa internet. Kaya kapwa mulat na sila sa mga ganong labanan. Habang nasa kainitan, ay biglang nakapag-isip-isip si Vanessa. Luis, tama bang isuko ko sa'yo to? Hindi mo naman ako girlfriend. Ligawan mo muna kaya ako. Kailangan pa ba yun? Aba, ang swerte mo naman. Hindi kita boyfriend tapos ikaw ang makakauna sa akin. Ano ka? Hindi nga ako marunong manligaw, di ba? Kainis naman to. Huwag na nga lang nating ituloy. Akmang tatayo na ang dalaga ng... O sige na, I love you.
Nakayukong sambit ni Luis. Natawa si Vanessa na nakatingin sa mukha ni Luis. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Yun na ba yun? Ang baduy mo naman manligaw. Pero sige na nga, tayo na. Agad nag-angat ng mukha ang binata. You mean girlfriend na kita? Sinagot mo na ako? Magpapakipot pa ba ako sa lagay na to? Inahawakan mo na yung ano ko. Kaya simula ngayon ay girlfriend mo na ako at boyfriend na kita. Kaya huwag kang magkakamali sa akin. Yehey! So pwede na nating ituloy? Oo, bilisan natin baka darating ang inay mo. Sa ganun nagsimula ang dalawa. Kusang ipinagkaloob ni Vanessa kay Luis ang kanyang sarili. At naganap ang unang karanasan nila sa araw na yun. Hindi makapaniwala ang binata na ang babaeng malaking bully sa kanya noon ay girlfriend na niya ngayon. At heto may nangyari na sa kanila. Masakit ba? Alalang tanong ni Luis nang matapos sila at makita ang pulang likido mula sa nobya. Tama nga ang sinabi ng kaibigan ko, Luis. Masakit sa una. Masasanay ka rin. Sige na, magbihis ka na at ihatid na kita. Nasabit na naman siguro si inay sa mga marites sa tindahan ni Ninang Josie. Dapat kang magpasalamat kay Marites. Dahil kung hindi dahil sa kanila, ay kanina pang nandito ang nanay mo. Hindi ka sana naka-score sa akin. Sa bagay, tama ka. May silbi din pala sa lipunan ang mga yun. Napahagalpak ng tawa si Vanessa sa sinabi ng nobyo. Nasa ganong eksena sila ng pagbibiruan nang dumating ang nanay ni Luis. Tamang-tama po ang dating mo, inay. Paalis na po kami. Ihahatid ko na po si Vanessa. Tama-tama po ang dating mo, inay. Katatapos lang po namin. Pabirong bulong ng dalaga sa tainga ng nobyo. Baliw ka talaga. Baka marinig ka dyan ni inay. Sige anak, umuwi ka rin kaagad. Pasensya na iha, napasarap ang kwentuhan namin sa tindahan ng aking kumare. Nagkatinginan na lang ang dalawa na pinipigil ang matawa. Nagdaan pa ang mga araw. Inspired ang magkasintahan na pumasok sa eskwela. Dahil kay Vanessa ay natutong mag-ayos ng sarili si Luis. Pansin naman yun ng kanyang ina. Malaki rin ang improvement ni Vanessa sa klase nila. Hindi na siya lumiliban at nakikipagsabayan na rin siya sa mga top 10. Malaking achievement yun para kay Luis. Tuwing weekend ay nagpupunta si Vanessa sa bahay nila Luis. Kaya naman nasundan pa ng nasundan ang nangyari sa kanila. Lalong naging mainit ang kanilang pagpapaligaya. Malaking tulong ang task nila sa school para masolo ang isa't isa. Hanggang sa sumapit ang araw ng kanilang graduation. Hindi man nagawang ungusan ni Luis si Ana sa top 1, ay masaya siya dahil kasabay niyang magmarcha si Vanessa sa araw ng kanilang pagtatapos. Nais ni Luis na sa araw din yun ay ipagtatapat na nila sa kanilang mga magulang ang relasyon nila ni Vanessa. Pero hindi sang-ayon dito ang dalaga. Huwag muna sa ngayon, Luis. Di ba mas maganda kung sasabihin na natin lalo na sa parents mo kaysa malalaman pa nila sa ibang tao? Paliwanag ni Luis kay Vanessa. Paano kung hindi nila tanggap ang relasyon natin at paglalayuin tayo? Paano kung hindi na nila ako papayagang magpunta sa inyo? Paano na tayo? Kontra ng dalaga. Tanging sa kwarto lang kasi ni Luis nila nagagawa ang pag-iisang katawan nila. Doon lang nila nabibigyang laya ang mga nararamdaman nila sa isa't isa na hinahanap-hanap na ng kanilang sistema. Kaya naman napapadalas ang pagpunta ni Vanessa sa bahay nila Luis. Hanggang isang araw, Luis anak, wala nang pasok. Kapos ng school year. Bakit madalas pa rin nagpupunta dito si Vanessa? At kung makapagkulong kayo ng kwarto, daig nyo pa ang bagong mag-asawa. Aminin mo nga sa akin, may relasyon ba kayong dalawa? Biglang pinamulahan ng mukha si Luis. Naumid ang kanyang dila at hindi makasagot sa kanyang inay. Sapat na yun para makumpirma ng ina na tama ang kanyang hinala. Anak,
Paalalahanan lang kita, bata ka pa at gusto namin ng itay mo na makapagtapos ka. Kaya naman tinitiis namin ng ama mo na malayo sa isa't isa, makapagtapos ka lang sa pag-aaral. Higit sa lahat, ayaw kung dumating ang araw na bigla na lang susugod dito ang magulang ni Vanessa. Sa isiping kinukonsinti ko kayo. Matalino ka anak, kaya alam kong alam mo kung ano ang tama't mali. Isipin mo ang iyong ama na nagpakahirap sa pagtatrabaho abroad. Mabibigyan ka lang ng magandang bukas. Hindi kami kontra sa kaligayahan mo, pero may tamang panahon para dyan. Mga bata pa kayo at hindi pa kayo handa sa isang malaking responsibilidad. Dala ng inyong kapusukan. Naintindihan ko po kayo, inay. Tama po kayo. Kakausapin ko po si Vanessa. Salamat anak. Kung mahal niyo talaga ni Vanessa ang isa't isa, ay handa kayong maghintay hanggang sa makapagtapos kayo. Opo, inay. Kinausap ni Luis si Vanessa, subalit hindi yon maintindihan ng dalaga. Bagkus ay pinag-awayan pa nilang dalawa. Yun na nga ba ang sinasabi ko eh. Kukontra sila sa relasyon natin. Hindi nila tayo maintindihan. At kung hindi mo ako kayang ipaglaban, ay mabuti pang kalimutan mo na lang ako, Luis. Ayaw ko sa lalaking hindi ako kayang ipaglaban. Hinanakit ng dalaga, sabay tinalikuran na ang nobyo. Nasaktan si Luis sa ginawa ng kasintahan. Para rin naman sana sa ikabubuti ng relasyon nila ang ipinapakiusap niya, na huwag mo na itong magpupunta sa kanilang bahay at mag-focus muna sila sa kanilang pag-aaral. Ngunit minasama yun ni Vanessa. Pakiramdam niya ay ipinagtabuyan siya ng nobyo. Nag-enroll si Luis ng kursong Marine Engineering at pansamantalang tumira sa bahay ng kanyang Tito Jim sa syudad na may kalayuan sa kanilang probinsya. Mas lalong nagdamdam si Vanessa kay Luis. Hindi man lang ito nagpaalam sa kanya. Pakiramdam ng dalaga ay basta na lang siyang iniwan sa ere ni Luis. Basta na lang siyang initsapwera ng lalaking inalayan niya ng kanyang pagkabirhen. Nag-enroll ang dalaga ng kursong accountant at doon ay unti-unting bumalik ang dating siya at mas lumala pa dahil napabarkada siya sa mga maling kaibigan. Natuto siyang magyosi at uminom ng alak. Samantalang si Luis ay focus sa kanyang pag-aaral. Isa siya sa pinakamahusay na estudyante sa kanilang hanay bilang inhinyero. May dahilan siya kaya siya nagsisikap at nagpupursigi ng husto. Lahat ng sagabal sa kanyang pag-aaral ay iniiwasan niya. Alak, sigarilyo, barkada at pati na ang babae. Malaki na rin ang ipinagbago sa aspetong pisikal ni Luis. Ang dati niyang patpating pangangatawan ay nagkakaporma na. Malaking impluwensya sa kanya ang Tito James niya, na isang gym instructor na may pinapatakbong sariling gym. Yun ang naging tambayan ni Luis sa tuwing labas niya sa academy. Kaya naman nagkaporma na ang katawan niya. Gumanda na ang kanyang tindig. Mabilis na lumipas ang panahon. Magtatapos na ng kolehiyo si Luis. Kaya naman umuwi ang kanyang ama para personal na saksihan ang pagtatapos ng anak. Nagpaalam si Luis sa kanyang Tito James na uuwi muna siya ng probinsya dahil sabik na niyang makita ang kanyang ama. Pagkalabas ng academy ay agad siyang bumiyahe. Suot pa niya ang kanyang marine uniform upang sorpresahin ang ama. Matikas na matikas ang tindig ng binata. Gwapong-gwapo sa suot niya na binagaya niya ng sunglass. Gusto niyang ipakita sa ama na ito na siya ngayon. Abot kamay na ang pangarap. Malapit na ang binata sa kanilang bahay nang madaanan niya ang isang grupo ng mga nag-iinuman. Nakatingin ang mga yun sa kanya. Napahinto siya sa paglalakad nang mahagip ng kanyang mga mata ang isang babae na may sinding losi at nakasandal sa dibdib ng lalaki. Hindi siya maaring magkamali. Si Vanessa ang babaeng yun. Kahit nakasuot siya ng sunglass ay nagtama ang kanilang mga tingin.
Ilang segundo ring napako ang kanilang tingin sa isa't isa. Oy Luis, ikaw na ba yan? Aba, ang gwapo na ng inaanak ko ah. Bati ni Aling Josie sa inaanak. Lumapit si Luis at nagmano sa kanyang ninang. Kaninang umaga pa dumating ang iyong itay. Alam ba niyang darating ka? Hindi po ninang, surprise po. Ikaw talagang bata ka. Hala, sige na. Siguradong namiss ka na ng tatay mo. Sige po ninang, tutuloy na po ako sa bahay. Pare, baka may uwing imported na alak ang tatay mo. Dalhan mo naman kami dito. Nakangising wika ng lalaking nakayakap sa likuran ni Vanessa. Tumangulang si Luis at tumalikod na sa grupo. 4 na taon na rin mula nang nagkalabuan sila ni Vanessa. Ganun pa man ay wala silang formal breakup. Para kay Vanessa ay basta na lang siyang ibinasura ni Luis. Basta na lang siya nitong iniwan kaya masamang-masama ang loob niya. Kaya naman nagawa niyang makipagrelasyon sa iba para makalimot at makapag-move on. Pero bakit tila may kirot pa rin sa puso niya nang makita si Luis? Lalo na nang hindi siya nito pinansin. Pero paano ba naman siya papansinin ni Luis kung yapos-yapos siya ng kanyang bagong nobyo? Hindi man lang niya ako nahintay at nakipagkalantari na siya sa ibang lalaki. Himutok ng loob ni Luis sa babaeng inspirasyon niya sa kanyang pag-aaral. Napalitan ng lungkot ang excitement na nararamdaman ng binata. Pero hindi niya yon ipinalata sa kanyang mga magulang. Masaya siyang sinalubong ng kanyang inay at itay na buong puso siyang ipinagmamalaki. Nang pumasok siya sa kanyang silid ay hindi niya maiwasang mapabuntong hininga ng malalim. Kay raming alaalang iniwan roon si Vanessa, ang babaeng dahilan ng kanyang pagsisikap na makapagtapos. Hindi naman nakaligtas sa mapanuring ina ang lungkot sa mga mata ng anak. Kahit pilit itong tumatawa sa tuwing kaharap sila, ay alam niyang may itinatago itong kalungkutan. Tanging ang ina lamang ang nakakaalam sa relasyon nila ni Luis at Vanessa. Total magtatapos ka na, bakit hindi mo siya puntahan? Sabi ng ina sa anak patungkol kay Vanessa. Hindi na ako welcome sa buhay niya, inay. May mahal na siyang iba. Malungkot na tugon ni Luis. Ramdam ng ina ang kalungkutan ng anak. Dumating ang araw ng pagtatapos ni Luis. Isa na siyang ganap na marine engineer. At dahil isa siya sa pinakamahusay na nagtatapos, ay may mga offer agad sa kanya. Sa wakas ay matutupad na niya ang kanyang mga pangarap para sa kanyang mga magulang. Hindi na niya papayagang magtrabaho pa abroad ang kanyang ama. Bibigyan na lang niya ito ng puhunan, upang sa ganun ay hindi na sila magkakalayo ng kanyang ina. Masaya si Luis sa araw na yun, pero pakiramdam niya ay tila may kulang. Hindi ganap ang kanyang kasiyahan, para itong puzzle na hindi mabuo-buo. Habang nagbibigay siya ng inspirational message, ay may nahagip ang kanyang mga mata na nakipagsiksikan sa mga tao. Pero baka guni-guni lamang niya yun. Ngunit pagbaba niya ng stage, "Congratulations! Ang kapal talaga ng mukha ko, no? Nagpunta pa rin ako kahit hindi imbitado." Nakangiting bati ni Vanessa, sabay sabit kay Luis ng graduation lace. Tila biglang nagtatalon sa galak ang puso ng binata. Hindi niya maipagkaila na si Vanessa ang puzzle na kumukumpleto ng kanyang kasiyahan. Ngunit sa di kalayuan ay natanaw niya ang nobyo ni Vanessa na matapang na nakatingin sa kanila. Nagpunta nga, pero may kasama namang aso. Inis na bulong ni Luis sa sarili. Ang kasiyahan ay agad napalitan ng selos at sama ng loob. Dahilan para magawang didmahin ang dalaga. Parang hindi niya ito kilalang tinalikuran. Nasaktan si Vanessa sa inasta ni Luis. Hindi man lang nito na-appreciate ang effort niya. Bumiyahe pa siya ng malayo, masaksihan lang ang pagtatapos nito. Hindi man lang siya niyaya sa resepsyon. Gutom pa naman din siya sa mahabang biyahe.
Pinag-awayan pa nila ng kanyang nobyo ang pagpunta nila doon na wala naman silang napapala. Sa sama ng loob kay Luis at inis sa nobyo ay sa tropang lasinggera ang bagsak ni Vanessa. Nagpakalunod siya sa alak. Gabi na nang makauwi siya ng bahay nila. Medyo naparami ang kanyang nainom, kaya malakas ang amats niya. Bahagya pa siyang napapasuray nang pumasok siya ng gate. Kita niyang maliwanag pa ang kanilang sala, kaya siguradong katakot-takot na sermon na naman ang sasalubong sa kanya mula sa kanyang ama. Dahan-dahan siyang pumasok para hindi makalikha ng ingay, upang sa ganun ay hindi siya mapapansin. Saan ka ba galing, bata ka? Muntik na siyang mapaihi sa pagkagulat sa malaking boses ng kanyang ama. Hindi ka matawagan, nakakahiya, pinaghihintay mo ng matagal ang mga bisita. Sadyang pinatay ni Vanessa ang kanyang cellphone dahil makulit ang kanyang nobyo. Tawag ito ng tawag sa kanya. Bisita ho? Sinong bisita? Napahilamos ng muka ang lasing na dalaga ng Vanessa, will you marry me? isang gwapong lalaki ang lumuhod sa harapan niya. Tama ba ang naririnig ko? Pakakasalan ako ng lalaking ito o tama lang ito ng alak? Ikaw, pakakasal sa akin? Tila nawala ang kalasingan ng dalaga. Bakit mo ako pakakasalan? Diba wala na tayo? Iniwan mo na ako, diba? Kaya lang naman ako umalis para pagtuunan ang pag-aaral ko. Upang sa ganun ay mabibigyan ko ng magandang kinabukasan ang magiging pamilya natin. Ngayon nakapagtapos na ako, ay heto bumalik na ako sa iyo. At taas noong humarap sa parents mo. Kailanman ay hindi ka nawawala sa puso't isipan ko, Vanessa. Ikaw lang at wala nang iba. Sira ulo ka. Ni hindi mo nga ako inay sa resepsyon mo kanina. Gutom na gutom pa naman din ako. Nakaingos na wika ng dalaga. Paano kasi may kasama kang aso? Baka ubusin pa ang handa ko. Pabirong sagot ni Luis patungkol sa nobyo ni Vanessa. Isa pa, hindi ko naman alam na dito pala sa inyo ang reception ko. Sinorpresa lang din ako ng mga magulang ko. Kaya ayan, kumain ka hanggang gusto mo, maraming pagkain. Pero bago ka lumamon, sagutin mo muna ang tanong ko. Will you marry me? Kahit sira ulo ka, oo, pakakasal ako sa iyo, Luis. Ikaw pa rin naman talaga ang mahal ko eh. Ikaw pa rin ang isinisigaw ng puso ko. Sagot ng dalaga sabay yakap ng mahigpit kay Luis. Dahil sa kalungkutang nakita ng ina kay Luis, ay palihim nilang inasikaso ang pamamanhikan kay Vanessa. Alam nilang yun ang pinakamagandang regalo nila sa pagtatapos ng anak. Alam nilang yun ang papawi sa kalungkutan ni Luis. Pinag-usapan ng mga magulang ni Luis at Vanessa ang pitsa ng kanilang kasal. Ang nais ng parents ng dalaga ay sa susunod na taon pa kapag makagraduate na ito. Nagpasaway na naman kasi ito sa pag-aaral kaya nahuli siya ng 1 taon kay Luis. Kumontra naman ang mga magulang ng binata. Ang nais nila ay maikasal agad sina Luis at Vanessa bago sumampa ng barko ang anak. Pwede namang magpatuloy si Vanessa sa pag-aaral habang nasa barko si Luis. Sa huli ay pumayag din ang parents ni Vanessa. Kaya naitakda ng mas maaga ang kanilang kasal. Pagkatapos mamanhikan ay pinagpaalam ni Luis sa parents ni Vanessa na isasama muna niya ito sa kanilang bahay upang pag-usapan pa ang tungkol sa kanilang kasal. Pumayag naman ang mga magulang ni Vanessa. Walang problema, Luis. Ikaw na ang bahala sa batang yan. Sa'yo lang naman nakikinig at tumino yan. Kaya sana huwag mo yang sukuan. Sagot ng daddy ni Vanessa. Makakaasa po kayo, tito. Sanayin na po ako sa pambubuli niyan. Pumirap na lang kay Luis ang dalaga at nang silang dalawa na lang sa loob ng kwarto ni Luis, bakit mo ako niyaya ng kasal? Di ba may boyfriend ako? Tanong ni Vanessa kay Luis. Bakit ka pumayag na pakasal sa akin? Di ba may boyfriend ka?
Pilosopong balik tanong ng binata. Ikaw naman talaga ang mahal ko, Luis. Kaya ko lang naman nagawang makipagrelasyon sa iba dahil nainis ako sa'yo. Basta ka na lang nang iwan, tapos hindi ka man lang nagparamdam. Ganun na lang ba yun pagkatapos ng lahat? Ang sakit kaya ng ginawa mo. Kaya masisi mo ba ako kung nag-boyfriend ako ng iba? Saka hindi mo naman sinabi na babalikan mo ako. Di sana naghintay ako. Hinanakit ni Vanessa kay Luis. So paano na ang boyfriend mo? Kanina lang ay magkasama pa kayo. Kaya ba biglang bumisangot ang mukha mo kanina dahil kasama ko ang boyfriend ko? Oo naman. Okay na sana eh. Masaya na ako nang makita ka. Pero nang matanaw ko ang asong kasama mo, na kulang na lang ay kakagatin ako, biglang umakyat sa bunbunan ko ang pagsiselos. Kaya yun, dinedma kita dahil nainis ako sa'yo. Bakit ka naman nagselos? Wala na namang tayo. Sa'yo wala na, pero ako, kailanman ay hindi ka nawawala dito. Turo ni Luis sa kanyang kaliwang titip. Akala ko kasi tuluyan mo na akong iniwan at hindi ka nababalik sa akin. Ikaw pa ang hindi ko babalikan. Love na love kita. Tsaka miss ko na kaya yan. Pilyong nguso ni Luis sa ibabang pagitan ng dalaga. Hala, sabay ganon? Baka naman isinuko mo na yan sa nobyo mo. Paano kung sabihin kong oo? Pakakasalan mo pa rin ba ako? Biglang natigilan si Luis sa tanong ng dalaga. Oh, bakit hindi ka makasagot? Gusto kong sa akin lang yan. Ayaw kong may ibang makikialam dyan. So hindi mo na ako pakakasalan? Pakakasalan pa rin. Mahal kita eh. Hindi lang pala mahal, kundi mahal na mahal. Paano kung makipagkita pa rin ako sa ex-boyfriend ko? Magagalit ka ba? Siyempre naman, sino ba namang matinong tao ang hindi magagalit kung ang mahal mo ay nakipagkita pa rin sa ex niya, di ba? Kausapin ko lang naman siya. Gusto ko ng proper closure. Alam kong masasaktan siya. Dahil ganun din ang nararamdaman ko noong bigla ka na lang nang iwan. Baka naman na-pressure ka lang kaya pumayag kang magpakasal sa akin. Pwede ka pa namang umatras. Ayaw ko namang napipilitan ka lang. Ay sus, ang drama. Ganun daw talaga kapag nagmamahal. Napupuno ng drama ang buhay mo. Us, ang dami mo nang alam ah. Sabi ni Vanessa sabay pingot sa ilong ni Luis. Oh, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Namiss ko na kasi yung ginagawa natin dati. Ang dami mo pa kasing pasakalye. Ayaw mo pang sabihin ng diretso na ito ang namimiss mo. Pilyang sabi ni Vanessa kasunod ang dahan-dahang pag-alis ng kanyang pang-itaas na kasuotan. Tumambad kay Luis ang may kalakihang kambal na pag-aari ng dalaga. Napalunok ang binata habang pinagmamasdan ang parting yun ng nobya. 4 na taon din niya itong pinanabikan at ngayon ay nakahain ng muli sa kanyang harapan. Ano Luis, titingnan mo na lang ba ito? Pangaakit ni Vanessa. Kaya naman hindi na nakapagpigil si Luis at agad na niyang sinunggaban ang dalaga. Sa loob ng 4 na taon nilang pagkakawalay ay heto muli nilang nilasap ang isa't isa. Muli na naman silang nagpakalunod sa labis na ligaya. Sobrang namiss kita, Vanessa. E di bumawi ka, sulitin mo ang magdamag na kasama ako. At yun nga ang nangyari. Wala silang sinasayang na sandali habang sila ay magkasama. Fast forward, sumapit ang araw ng kasal ni na Luis at Vanessa. Walang kasing saya ang nararamdaman ng dalawa dahil sa wakas ay nagkatuluyan din sila. Nakipisan muna sila sa bahay ng mga magulang ni Luis, pero balak din nilang magpatayo ng sariling bahay. Maraming magagandang plano sina Luis at Vanessa. Napagkasunduan nilang mag-asawa na magbukas sila ng grocery store kapag nakapagtapos si Vanessa. Dumating ang araw ng pagsampa ni Luis sa barko. 9 na buwan siyang mawalay sa kanyang magandang asawa. Labis namang nalungkot si Vanessa sa pag-alis ng mister.
Kung pwede nga lang sana niyang pigilan ito at huwag nang umalis, ay gagawin niya. Ngunit ang pag-alis ni Luis ay para sa magandang kinabukasan ng kanilang pamilya. Kaya titiisin nila ang pangungulila sa isa't isa. Sobrang mahal ni Vanessa ang mister at ganon din si Luis. Mahal na mahal din niya ang kanyang misis. Kaya naman hindi niya lubos maisip na magawa siya nitong pagtaksilan. Buong-buo ang tiwala niya sa asawa, kung kaya't lahat ay pinagkatiwala niya rito. Pati lahat na savings nila na kinita niya sa pagbabarko ay hawak ni Vanessa. Ayaw niyang paniwalaan ang mga sumbong na nakakarating sa kanya. Para kay Luis ay hindi siya magawang lukuhin ni Vanessa. Mahal na mahal siya nito. Hanggang sa may natanggap na nga siyang mga text messages at mga video na niluloko siya ng asawa. Ayaw man niyang paniwalaan. Pero paano nga naman magsisinungaling ang video? May petsa at oras yon. Nang tanungin niya si Vanessa kung nasaan ito nung mga araw at oras na yon, ay kung saan-saan ang mga alibay niya. Doon na nga napatunayan ni Luis na nagsisinungaling sa kanya ang kanyang misis. Hanggang sa kumalat na nga ang iskandal nila ng ex-boyfriend niya sa social media. Doon na tuluyang gumuho ang pagkatao ni Luis. Kalakip ang pangarap niyang simple at masayang pamilya. Nang bumaba ng barko si Luis, ay hindi na niya natatnan si Vanessa. Ayon sa mga biyanan niya, ay sumama daw ito sa ex-boyfriend niya. At ang masakit pa, ay tangay nito ang lahat ng pinaghirapan niya. Labis na nasaktan si Luis sa ginawa ni Vanessa. Hindi niya maisip kung saan siya nagkulang para lukuhin ng asawa. Sa isang mataas na tulay ay binalak ni Luis na wakasan na lang ang kanyang buhay. Tatalon na lang siya rito para matapos na ang lahat ng sakit at bigati sa puso niya. "Mister, tatalon ka ba?" Boses ng babae sa likuran niya. Bakit mo tinatanong? "Tatalon din sana ako eh. Pwede bang mauna ka na? Titiyakin ko lang kung mamamatay ka ba talaga." Biglang natigilan si Luis. Abay, loko tong babaeng to ah. Galit niyang nilingon ang naturang babae. Eh kung ikaw na lang kaya ang mauna? Ana, ikaw? Luis, ikaw ba yan? Bakit gusto mong tumalon? Magkasabay na tanong nila. Pwede bang magkwentuhan muna tayo bago tayo tumalon? Umupo ang dalawa sa gilid ng tulay. Si Ana ang top 1 noong nagtapos sila ng sekundarya at si Luis naman ang top 2. Tanging si Daniel lang ang naungusan niya. Ayon kay Ana ay nakapag-asawa siya ng foreigner, pero babae raw daw ito, hanggang sa ipinagpalit siya sa iba. Imagine Luis, matatalino tayo pero nagawa tayong lukuhin ng mga partner natin. Ganun lang talaga siguro ang buhay. Minsan it's so unfair. Tara na, tatalon na tayo. Yakad ni Luis kay Ana. Tiningnan ni Ana ang ilalim ng tulay mula sa kinatatayuan nila. Ano, ready ka na? Pagbilang ko ng 3 ay sabay na tayo. Teka lang Luis, Bakit? ang lalim eh. Saka mabato. Baka mamatay ako. Nagtawanan na lang ang dating magkaklase. At mula sa araw na yun ay may nabuong bagong pag-asa sa buhay nila. Unti-unting napawi ang sakit ng mga nakaraan nila at muling gumuhit ang kanilang mga ngiti sa tuwing sila ay magkasama. Hanggang sa nabuo ang isang pag-ibig sa pagitan ni Luis at Ana. At hindi nagtagal, sila ay nagsama. Ibang-iba si Ana. Hindi man ito showy pagdating sa kama, pero mabait at maasikaso ito. Nanumbalik ang sigla ni Luis at sumampa ulit siya ng barko. Sa pagkakataong ito ay nakakatiyak na si Luis na hindi na siya magawang pagtaksilan ng babaeng kinakasama niya. Mapagkakatiwalaan si Ana at parehas silang pinagtibay na ng kanilang mga pinagdaanan. Mabilis na lumipas ang panahon. Nakailang sampa na rin si Luis ng barko.
Kaya naman nakapundar na sila ni Ana ng ilang ari-arian at sariling bahay. Masinop humawak ng pera si Ana at higit sa lahat ay nabigyan niya si Luis ng isang anak na kumukumpleto ng kanyang pangarap na isang simple at masayang pamilya. At malaki ang pasasalamat ni Luis sa babaeng naging tulay ng buhay niya para matupad ang pangarap niya. Kaya naman makipagkita siya kay Vanessa para sa ipafile niyang annulment upang sa ganun ay mapakasalan niya si Ana at maging legal wife niya ito. Tapos na ang chapter ng buhay nila ni Vanessa. Napatawad niya na ito. Kaya naman sa pamamagitan ng annulment ay palalayain na nila ang isa't isa. Nang makita sina Luis at ang dating asawang si Vanessa ay hindi niya maiwasang makaramdam ng awa rito. Ang dating sexy nitong katawan ngayon ay payat na. Mukhang tumanda ito ng ilang taon na tila ba ay napabayaan na ang sarili. Hi, kumusta ka na? Bati ni Luis nang makalapit siya rito. Bahagyang ngumiti si Vanessa nang makita siya. O, okay lang. Ikaw? Medyo nauutal na sagot ni Vanessa. Okay lang din. Hindi ka nagalit sa akin? Noong una sobra, pero ngayon sa tulong ni Ana ay okay na ako. Napatawad na kita. Salamat. Bagay kayo ni Ana. Parehas kayong mabait at matalino. Kaya peperma ako sa annulment na nais mo. Dahil alam kong mapapabuti ka sa kanya. Siya ang sumagip sa buhay ko nang minsang wakasan ko na sana ito. Sorry, Luis. Pwede ba kitang makausap in private bago ko pepermahan yan? Mag-confess lang ako sa'yo. Baka sakaling mabawasan ang bigat ng dibdib ko. Baka kasi bubuhos ang luha ko eh. Nakakahiya dito. Sure, saan mo gusto? Napagdesisyonan ng dalawa na pumasok sa isang pribadong silid. Magkaiyakan man sila ay walang ibang makakakita at makakarinig. Mahigpit na niyakap ni Vanessa ang dating mister at isinubsob niya ang muka sa dibdib nito. Luis, sorry. Sorry kung hindi ako nakinig sa'yo at nagawa kong magsinungaling sa mga magulang mo. Kinukulit ako ng ex ko na makipagkita ako sa kanya para sa closure na hinihingi niya. Para makapag-move on na din daw siya. Hindi na ako nagpaalam sa iyo dahil ayaw kong magselos ka at alam kong hindi ka rin naman papayag. Nagpaalam ako sa nanay at itay mo na uuwi muna ako sa amin. Pero ang totoo ay nakipagkita ka sa ex-boyfriend mo, di ba? Oo, Luis. Pero ang tanging intention ko ay closure lang naming dalawa. Para tigilan na niya ako sa pangungulit niya. Pero na-sit up niya ako. Nilagyan niya ng pampatulog ang iniinom ko. Kaya wala akong malay sa hayupang ginawa niya sa akin. Ang masakit pa ay inirecord pa niya. At yun ang ipinang-blackmail niya sa akin. Naging sunod-sunuran ako sa kanya sa takot na baka ikalat niya ang video. Pati naipon natin ay sinumot niya. Noong wala na akong maibigay sa kanya, doon na niya ikinalat ang mga litrato at mga video ko na wala akong kasuotan habang katabi siya. Kaya lumayo na lang ako dahil hindi ko na kinaya ang kahihiyan na ibinigay ko sa iyo at sa mga magulang mo. Labis-labis ang pagsisisi ko. Ang tanga-tanga ko. Sana nakinig na lang ako sa iyo na huwag nang katagpuin ang lalaking yun. Tila nawala ako sa sariling pag-iisip sa labis na kahihiyan. Kaya hindi ko nasabi sa iyo at sa parents ko ang buong katotohanan. Pero ngayon ay alam na nila, Daddy. Gusto nilang mapanagot ang lalaking yun. Hindi na malaya ni Luis na tumulo na pala ang kanyang mga luha habang pinapakinggan ang hirap na dinanas ng dating asawa. Mahigpit niya itong niyakap. Awang-awa siya rito. Hanggang sa natagpuan na lang nila ang kanilang mga sarili na kapwa na sila walang kasuotan. At may nangyari sa kanila ng dating asawa. Nagkasala siya kay Ana. Pero imbes na pagsisihan, ang pangyayaring yun ay nasundan pa ng nasundan
Palihim silang nakikita ni Vanessa. Hindi maipagkaila ni Luis na mahal pa rin niya ang dating asawa. Mahal pa rin nila ang isa't isa. Para kay Luis ay walang kasalanan si Vanessa. Bagkus ay isa siyang biktima na kailangan ng karamay. Pero nakaramdam ng guilt si Luis kay Ana. Dito siya naguguluhan kung sino sa dalawa ang pipiliin niya. Ang dating asawa bang si Vanessa na hanggang ngayon ay mahal pa rin niya? O si Ana na nasa tabi niya noong mga panahong nagdadalamhati siya at ina ng anak niya? Paki-comment na lang po sa ibaba ang inyong mga saloobin. Kung gusto niyo pa po ng mga ganitong kwento, please subscribe our channel. Hit the bell icon. Select all para ma-notify po kayo sa ating mga bagong kwento. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli. God bless po sa inyong lahat.